Eto mga kaibigan, liham po 'no, letter from 11-year-old student, 'yan. Naku guys 'no, andito na naman tayo sa Pilipinas. Ay, nag-uumpisa na naman ang ating allergy, ang ating sipon. Ewan ko ba guys, alam niyo ba, ito sabihin ko sa inyo, nung nasa Malaysia ako, hindi ako nagkasipon, guys. Ewan ko ba, ah, hiyak na hiyak ako sa klima ng Malaysia 'no. Hindi talaga ako nagkasipon mga kaibigan 'no, nung nasa Malaysia ako. Pero eto dumating na naman sa Pilipinas, eto na naman nararamdaman ko na naman yung mahahatching ako, nararamdaman ko na naman yung sinisipon ako. Maybe siguro mga kaibigan kasi, wala pong ano, wala po akong nakitang o naramdaman na polusyon 'no, nung nasa Malaysia kami. Kahit nga po yung, sa labas po kami kumakain 'no, restaurant na nasa labas ka kumakain 'no, along the highway, wala pong usok. Wala pong polusyon sa totoo lang po 'no. 'Yan po talaga ang, bagay na gustong-gusto ko sa Malaysia, nami-miss ko sa Malaysia 'no. Walang usok po, grabe. Hindi po talaga ako sinipon dun ano at saka, yung mga daan po nila wala kang makitang bako, wala kang makitang butas 'no kahit isang butas man lang sa kanilang road, sa kanilang daanan, wala talaga 'no. So, ganda po. So, konting konting kuwento lang 'no bago tayo, mag-start sa ating ano, nung nandun po kami pinuntahan po namin lahat ng malalayo 'no, mga malalayo talagang, kaya nga medyo hindi po ako nakagawa ng mga content ko 'no mga kaibigan, nung mga dapat kong ipasa hindi ko talaga, nagawa kasi nga grabe mga kaibigan sobrang ano, sobra po talagang, ah, gabi na kami dumadating 'no. So, ako po ay palagi po kaming umaalis at, gabing-gabi na po kami nakakarating at minsan hindi po kami nakakauwi 'no. Kasi siyempre pupunta kami sa malalayo, mga malalayong mga lugar sa Malaysia. Hindi na po kami nakakauwi sa hotel namin sa Kuala Lumpur. Doon na po kami natutulog sa lugar kung saan kami pumupunta, doon na po kami nagre-rent ng hotel 'no. So, sa totoo lang never po talaga ako sinipon kahit long drive, kahit na kumakain kami sa restaurant na nasa labas along the highway kasi talagang masasabi ko wala pong pollution mga kaibigan 'no, wala. Wala kang makikitang yung nagbubuga ng mga, sa tambutso 'no, ng mga maiitim na usok, wala kang makitang mga pollution na ano, grabe guys 'no. So, nandito na ako sa Pilipinas, eto start na naman ang aking allergy 'no, bahing-bahing, maya sipon-sipon 'no. So, unlike po sa Malaysia, hiyak na hiyak talaga ako sa klima 'no, at sa lugar, sa kanilang lugar 'no. So, start na tayo guys 'no. Ito naman aking ilong 'no. So, sabi po dito ng isang bata, 11-year-old student po ito guys, ang sabi po niya, "Mr. President, how will we read how will we read if we are being raped?" Sabi po ng ano, ng bata ano. How How will we read if our own government people cut our electrical wire so we have no lights? How will we read if our kagawad cut our balloon wires and so we have no water? We are kids. We are not involved in your political parties. I just want to go to school without being raped. So you can please help us? Yan po ang sinabi no ng isang 11-year-old na bata. So guys 'no, eto po guys, napapaisip lang ako 'no, bakit kaya saan ang hugot ng batang ito? Bakit niya ito nasasabi? Napapaisip ako, kung ang batang ito nakakapagsalita ng ganito 'no, nakakapagsulat ng ganito, maybe siya ay nasa isang environment na hindi safe. Maybe siya ay nakakaranas ng ganito 'no, klaseng environment na kung saan ay maraming nare-rape. At maaring siya ay nasa isang environment na nakakaranas na sila ay pinuputulan ng kuryente 'no.
sarili nilang, ng gobyerno 'no, ng kanilang, LGU, ng kanilang, sabi niya dito, kagawad 'no. How will we read if our kagawad cut our balon wires and so we have no water? So, maaaring itong batang ito mga kaibigan ay na-expose sa ganitong klaseng environment 'no. So, sabi niya, hindi siya involved sa political, agenda, kahit anong political parties kasi bata lang siya, ang gusto niya ay pumunta lang sa paaralan ng hindi nagagahasa. So, siya po ay nagpatulong sa ating pangulo. So, itong batang 'to mga kaibigan 'no, sa aking pananaw, sa aking komentaryo, maaaring siya ay nasa isang environment na merong maraming nagagahasa 'no, at nakakaranas maaari yung kanilang community na sila ay nawawalan ng ilaw, nawawalan ng tubig kasi sila ay ino-oppress 'no, ng mga opisyales doon sa kanilang lugar. Kaya siya ay nagpatulong sa ating pangulo. So nakaka-touch mga kaibigan 'no, an 11-year-old student ay nakapagsulat ng ganito sa ating pangulong BBM. At nakakatuwa 'no, kasi kita mo, sulat ng isang ordinaryong 11-year-old na bata, nakarating sa ating pangulo at nabasa. That's very rare mga kaibigan. Kung babalikan natin ang mga nakakaraang mga administrasyon, wala pong ganito. Wala pong ganito mga kaibigan na nabibigyan ng, halaga 'no, ang sulat ng isang ordinaryong bata. Only in the time of President Marcos Jr. 'no. Saglit guys, kuha ako ng water. Meron kasi akong tubig dito, mineral water sa loob. Yung lagayan ko ng tubig, yung blue mineral water meron ako dito sa kwarto. So, para 'pag wala na akong tubig, kuha na lang ako dun. So, yan nga mga kaibigan 'no, nararamdaman ko na naman yung aking ilong. Hindi naman ako puwedeng tumira na lang sa Malaysia. Kasi alam niyo naman tayo nationalistic 'no? Pero puwede guys 'no, sabi ng aming tourist guide 'no, na Malaysia, puwede ka daw dun bumili ng bahay and yung apply ka for second home, puwede daw dun 'no? So, siguro kung 'pag maraming-marami na akong pera, mag-apply ako dun for second home 'no, bibili ako ng bahay dun kasi talagang hindi ako sinisipon 'pag nasa Malaysia ako. Hindi umaatake yung aking allergy guys 'no, 'pag nandun ako. So ngayon eto atake na naman, yan. So ito guys 'no, ang sagot po ng ating pangulo, "Your letter has reached me and brought me close to tears and made me very angry." Sagot po ng ating pangulo guys, nakakaiyak. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan guys? Nakaka-touch naman yung sa okey basahin natin, ano ba 'yan? Nakaka-touch naman. "Your letter has reached me and brought me clo" Okey, tuloy natin. Sorry guys 'no, na-touch lang ako. Okey, basahin po natin 'no, medyo na-touch lang po ako dun. Eto, sabi po dito, "Your letter has reached me and brought me close to tears," 'no, "and made me very angry. I I am sending policemen to you and your sisters to protect you."
Sorry guys, talagang nakaka-touch yung letter 'no. Sabi sabi po ng pangulo, "Your letter has reached me and brought me close to tears and made me very angry. I am sending policemen to you and your sisters to protect you and find anyone who has hurt any of you. I will make sure that you will be able to continue reading and studying as much as you want. You are very brave, intelligent, and very kind girl, and I will make sure to help you and your sisters in any way you need." So mga kaibigan 'no, talagang nakaka-touch po ang letter na ito. Kasi para sa isang 11 years old mga kaibigan na magsusulat ng ganito, na ang gusto lang naman niya ay makatapos ng pag-aaral, makapag-aral 'no, in a safe environment. So eto, sinagot ng pangulo ang kanyang letter mga kaibigan at talagang ang sabi ng pangulo ay magpapadala siya 'no, ng mga policemen para mag-protect sa kanila 'no. So napakaganda, pinapakita po sa letter na ito mga kaibigan na ang pangulo po natin ay talagang concern po sa lahat ng mga tao, kahit bata 'no, talagang concern talaga ang ating pangulo. Yan po ang maganda sa ating pangulo, yan po talaga ang truly na-appreciate ko sa ating pangulo. Kasi ano po siya guys, hindi po siya katulad sa mga nakaraang administrasyon, nakaraang pangulo. Lalong-lalo na po kay, dating Pangulong Duterte na wala pong ka-concern-concern. Bata, 3 years old, namamatay sa kanyang war on drugs and then tinatawag lang niya na collateral damage. Unlike po dito sa ating Pangulong BBM, mga kaibigan, na talagang pinoprotektahan niya lahat ng mga mamamayan, kahit ng mga bata, mga kaibigan 'no. So sorry guys, na-touch lang talaga ako sa letter na ito. Alam niyo naman guys na on vacation ako, so may mga may mga balita sa Pilipinas na hindi ko masyadong alam kasi puro kaming gala, as in gala talaga 'no. So ito touch ako dito sa letter na ito ng bata at saka sa sagot ng ating pangulo. Biruin mo mga kaibigan, ang ating pangulo ay magpapadala ng tulong sa batang ito at sa kanyang kapatid at, he will make sure mga kaibigan na sila ay mapoproteksyonan at, tutulungan tutulungan niya ang batang ito mga kaibigan, pati ang kanyang mga kapatid sa lahat po 'no, kahit kung ano yung mga pangailangan ng batang ito. So, napakaganda mga kaibigan 'no, na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng pangulo na may tunay na malasakit sa ating mga kababayan. So, maraming-marami pong salamat 'no. Yan guys, ano po ang masasabi niyo sa ating unang topic? Paki-comment nga po dito guys 'no, yung inyong, ah, komentaryo. Okay. So guys 'no, eto po, basahin lang natin ng konti. Ano yung comment dito, 'yan. Naomi de la Cruz, nakakaiyak naman talaga sobra. Ay naku, tama ka talaga, Naomi de la Cruz, super talaga nakakaiyak 'no. Nagla-live nga lang ako dito, kung hindi ako nagla-live baka humagulgol na ako 'no. Pinipilit kong i-ano, i-suppress 'no, yung aking emotion. Pinipilit kong pigilan yung aking pag-iyak kasi nagla-live ako. Nakakahiya naman baka mag-alisan kayo. Baka 'pag humagulgol ako dito mag-alisan kayo. 'Yan, 'di ba? Ah, so kaya 'yan guys 'no, sabi naman ni, si JV Res Race 2048, "Basin makulangan ka sa bayad na apadiri." Sabi niya, "Pila ka ha bayad ani?" Hoy JB Race 2048, basin ikaw nay bayad, wa ko'y bayad oy. Kamurang mga DDS, mga gusto ninyo puro kwarta, kaya manang-mana kayo sa inyong idolo na mga mukhang pera, mga walang hiya. O kayo ang mga bayaran. Yung mga putik niyo yung mga baho niyo, mga basura niyo, huwag niyong itatapon sa amin na mga BBM supporters dahil hindi kami katulad sa inyo na mga bayaran, mga bobo, mga tanga.
mga wala kayong alam sa buhay kundi puro lang, "Ay bayad, bayad, bayad." Gago, oh, 'di ba? Umagang-umaga, kagigising ko lang, oh, ginagalit mo na ako dito 'no. So, ikaw magkano ang bayad sa'yo, sa pambabash dito? Magkano ang bayad sa'yo JV sa pambabash 'no? Gago ka. Okay, so tama na yung DDS na 'yan at, walang alam 'yan. So sabi naman ni, Eric de la Cruz, "If divine justice was real, the innocent would not suffer and the corrupt would not rule." Tunay po ang divine justice, pero sometimes talagang, itong mga nangyari sa buhay kasi natin, sometimes inaalaw talaga ito ng Panginoon 'no, para mas tumatag tayo sa ating buhay 'no. Yung mga problema, yung mga pag-o-oppress sa'tin kasi minsan tatanong natin, meron pa bang yung iba, ibang tao tatanungin ba, "Oh, may Diyos pa ba? Bakit ako nakakaranas ng ganito? O bakit ako inaapi? Nandiyan ba ang Diyos? Bakit hindi ako tinutulungan?" Pero alam mo habang nararanasan mo, habang dumadanas ka sa paghihirap, ang Diyos ay hindi lang nakatingin sa'yo, kundi inaalalayan ka niya at tinutulungan ka niya. Kaya ka nga labas 'no, kaya mo nga na overcome yang problema mo dahil tinutulungan ka ng Diyos. Kung ikaw lalo ay makikinig sa Kanya. Bakit merong mga iba na sumusuko na lang sa buhay? Binabawi yung sarili nilang buhay. Kasi mas pinapanigan nila or mas nakikinig sila doon sa bulong ng demonyo 'no. So, mga kaibigan, hold on lang kayo sa inyong faith kahit anuman ang nararanasan niyong paghihirap. Tandaan niyo pagkatapos ng paghihirap, meron pong ginhawa 'no. After the rain, there's a rainbow. So, 'wag po tayong susuko kahit gaano pa man kahirap ng inyong nararanasan sa buhay. Nandiyan po, meron po tayong Diyos na lagi pong nakatingin, nakikinig at tumutulong sa atin. Siya po ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Right, mga kaibigan? Okay. So, sabi naman ni Henry Mesana, manyakol talaga ang pulong na 'yan. Naku, oo nga 'no, at tama ka diyan. At si BG Badiola, Admin Rich, hello, shout out sa'yo, BG Badiola, shout out 'no. At saka, Nightbot, love ako ng bed ko, na sabi ni BG Badiola. Marami pong salamat 'no. At saka si Eric de la Cruz sabi niya, "That's depressing." Opo, nakaka-depress po talaga 'no na na merong ganitong klaseng mga tao sa gobyerno na ino-oppress yung ating mga kababayan na mga maliliit dahil alam nila na walang kalaban-laban. Salamat na lang tayo at ang ating pangulo ngayon, Bongbong Marcos, ay may tunay na concern sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga mahihirap 'no? Virgilio Agustin 9178, sabi ni Attorney Harold Respicio ng Ilocano sa Isabela ay maka-Duterte diyan. Siya nagkakamali, ang Isabela ay solid BBM kami. Ay opo 'no, sa totoo lang po 'no, meron po akong, mga kaibigan sa Isabela at sila po ay Marcos BBM. Viola 8 BG04, hello, shout out po sa iyo 'no, 'yan. Okay. At sino pa ba? Si, ah, nabasa ko na. Okay, mamaya naman ulit tayo shoutout dito na po tayo sa ating pangalawang topic, 'yan. So eto po yung pangalawang topic natin mga kaibigan 'no. Ang sabi po ni, Yuse Claire Castro, huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korapsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Bakit nasabi yan ni si Claire Castro? Kasi mga kaibigan, eto pong si, Paulo Duterte. Ang sabi po ni Paulo Duterte, "Your legacy is your corruption. Your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipinos." Naku, nagsalita ang korap. Guys 'no, konting ano lang tayo, segue lang tayo 'no, dito sa ating topic. Alam niyo ba mga kaibigan, etong si Pulong Duterte 'di ba, pala-absent, oh.
hindi pumapasok, madalang pa sa ulan ng disyerto 'no, kapag pumasok si Paulo Duterte, 'yan. Alam naman natin 'di ba yung mga naging issue sa kanya, almost 52 billion 'no na na nakuha niyang, budget 'no sa DPWH 'no for project na alam naman natin na binabaha ang Davao kahit na walang bagyo, konting ulan, baha, 'di ba? Davao City, 'no? Naibalita 'yan mga guys 'no, mga panahon na talagang, 'to lately lang 'no, bumabaha. Pero balita ko marami daw ginagawa diyan sa Davao. Oh, bakit? Kasi nabuking ang mga flood control mess 'no na, hindi talaga ginagawa. So, siyempre nung nabuking, ayan, dami ng ginagawa, 'di ba? Pero ang katotohanan ay maraming nakulimbat. So ngayon nag-aano sila, gumagawa sila ng mga flood control dun na hindi nila nagagawa talaga, hindi nila naayos para makapag-cope up 'no, doon sa mga, hindi nila nagawa. So, ibig sabihin mga kaibigan, etong si Paulo Duterte ay talagang kita naman natin, na kurap talaga 'no, ang tatay niya, kapatid niya, mga kurap 'yan 'no. Marami po talagang mga nagsasabi na mga Dabawenyo. Guys 'no, yung kaibigan ko nga lang sa Italy 'no, sabi niya, kilala nila 'yan, yung kasi kapitbahay nila yung mga Duterte na 'yan at talagang mga kurap 'yan 'no, at hindi lang kurap, kundi talaga mga gumaganon talaga ng mga tao 'yan 'no, at saka mga gano'n daw 'yan guys, kaya kita mo todo pahid sa ating pangulo, pero sila ang gano'n, mga bangag, 'di ba? 'Yan. So, 'yan po mga kaibigan, yung legacy daw ni President Marcos, corrupt daw 'no, corruption daw. At yung inability daw to address 'no, yung problema daw ng Filipino people. Hello, my gulay. Sino ba ang hindi naka-address? Sino ba ang hindi naka-address ng problema ng taong bayan? Okay, magbigay lang tayo ng, konting, halimbawa. Kasi hindi tayo katulad sa mga DDS na sasabihin, "Ay, hindi, yan si Marcos hindi na-address yung problema ng taong bayan." Pero wala naman silang binibigay na example. Ganyan po ang DDS, ganyan po si Pulong, ganyan si Sara. Pero tayo, oh, magsasalita tayo, "Uy, hindi totoo yan," at magbibigay tayo ng, example. Okey, pagkumparahin natin, presyo ng bigas. Anong nangyari sa presyo ng bigas sa panahon ni Duterte? Umabot ng 85, 95, may ₱100 pa per kilo. Anong nangyari sa atin sa panahon ni Duterte? Oh, okey, ganito lang naman sa panahon ni Duterte, kahit yung mga unli rice, mang-inasal, yung mga restaurant na unli rice sa panahon ni Duterte nag-cut. Sa panahon ni Duterte ay medyo inano muna ang unli rice, inihinto muna ang unli rice sa panahon ni Duterte dahil sa sobrang taas ng presyo ng bigas. Naalala niyo ba 'yan mga DDS? Or wala kayong mga alala dahil talaga mga bobo kayo? Oh, 'di ba? Hindi nasolusyonan ni Duterte ang problema sa pagsirit ng presyo ng bigas. Anong ginawa? Import, 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 import. Pinakain tayo ng galing sa Thailand, may bukbok. Si Manny Piñol sa Philippine Television, nagpakita siya kung paano niya isasaing yung may bukbok na bigas. At sabi niya pagkasaing, "Oh, pwede naman kainin yung may bukbok na bigas, hindi naman ito nakakalason." Oh, 'di ba? Panahon ni Duterte, pinapakain tayo ng may bukbok na bigas. Panahon ni PBBM, katatapos lang ng COVID-19, nagkagiyera sa Iran, et cetera, et cetera. Ang daming nangyari, mga natural disaster, ang daming nangyari. Never tayong pinakain ng bigas na may bukbok. Real talk lang, walang personalan. Never tayong nakakain ng bigas na may bukbok. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, pinapakain lang tayo ng bigas na may bukbok. Kasi hindi nasolusyonan ni Duterte ang problema sa pagsirit ng presyo ng bigas. Anong ginawa ng Duterte administration para daw bumaba ang presyo ng bigas? Import, import, import. Lahat na inimport. Import ang import. Pagpasok ni PBBM, anong ginawa niya para masolusyonan yung problema na namana niya
sa administrasyon ni Digong yung kakulangan ng supply ng bigas. Yung mahal na bigas, anong ginawa ni PBBM? Aba, ang ginawa lang naman ng ating pangulo, inayos niya ang system ng agriculture, pinarami 'no, yung mga irigasyon, pinalawak ang mga farm to market road, nagbigay ng mga makabagong mga makinarya, nagpagawa ng, napakarami, 300 na yata ngayon 'no, na rice processing, nagpagawa ng mga patubig, mga dams para makasuporta sa mga palayan at hindi lang 'yan, nagbigay ng mga ayuda, nagbigay ng mga binhi, nagbigay ng mga, kung ano-anong mga pangailangan ng ating mga farmers. Sumuporta, nagbigay ng e-titles at higit sa lahat binura ang kanilang mga pagkakautang. Wala na silang utang ni singkong duling. 'Yan ang ginawa ng ating Pangulong BBM para ma-address ang problema sa kakulangan or sa pagtaas ng bigas, presyo ng bigas. Ang resulta, natupad yung sinasabing ₱20 na bigas. O 'di ba, meron akong, resibo. Eh, kayo 'pag nagsabi kayo ng, "Ay hindi kayang solusyonan ni PBBM ang problema ng taong bayan." Period, hanggang dun lang. Wala kayong nilalatag na, example. Pero ako meron, 'di ba? Oh, gano'n gano'n ang dapat kapag nagsasalita ka kailangan backed by evidence, backed by example, may resibo. Hindi puwede yung sasalita ka lang pagkatapos wala ka namang resibo. Gets, mga DDS? Gets niyo? 'Yan. So, 'to pa, ang sabi ng ating pangulo, "That is a great worry for me, undoing of his legacy. Its continuity, we aspire for that continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way." Oh, 'di ba? Tama si Pangulong Marcos, 'no? Kasi yun daw ang kanyang naging worry dahil eto ha, mga kaibigan, 'di ba ang sabi ni Duterte, ay gusto daw niya continuity, continuity. Hello, continuity sa ginawa ng tatay mo? Are you sure, Sara Duterte? You want continuity? Eh, ayaw ng pangulo namin. Ayaw ng pangulo namin na i-continue ang pagpatay sa libo-libong tao, AJK 30,000 plus. Ayaw ng pangulo natin na patayin ang libo-libong tao, patay doon, patay dito, patay doon, walang puso na pamamalakad. Ayaw ng pangulo 'yan at ayaw ng pangulo natin na i-continue na pakainin tayo ng bigas sa may bukbok. Ayaw ng pangulo natin 'yan. At lalong ayaw ng pangulo natin na pagmumurahin lang tayo mga Pilipino, mumurahin lang tayo at sasabihin ng mga mahihirap kayo, oh, mahihirap kayo, ay mamatay kayo sa gutom. Ayaw ng pangulo na i-continue 'yan at lalong ayaw ng pangulo na i-continue yung walang walang pake at walang solusyon pagdating sa giyera 'no, sa Middle East. Remember sa panahon ni Duterte nagkagiyera din sa Middle East, anong sabi niya? Anong sabi ni Duterte? "Wala akong, magagawa sa taas ng presyo ng langis." Sabi ni Duterte ha, "Even if you crucify me, I can do nothing." Wala daw siyang magagawa. Yan po ang idolo ninyo na mga Duterte. Yan ang idol niyo na mga Duterte. Ha? Mga DDS. Yan si Digong. Wala siyang magagawa, suko siya. Wala daw siyang magagawa sa problema sa pagsirit ng presyo ng langis dahil sa giyera sa Middle East. Yan si Digong. Walang magagawa, walang solusyon. Oh, 'di ba? Alalahanin niyo yan mga DDS. Ano, nakalimutan niyo na yung sinabi ni Digong na yan? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, oh, anong nangyari sa panahon ni PBBM? Andiyan ang solusyon, aba nagdatingan na, oh. Nagdatingan na yung mga, oil 'no, galing sa iba-ibang mga bansa na kinausap ng ating pangulo, oh, 'di ba? Nagdatingan sa Russia, may galing din ng Malaysia, oh, may galing din ng Japan kung hindi ako nagkakamali 'no? Japan nga ba yun 'no? Or correct me if I'm wrong, pero yung Russia at saka Malaysia nagdatingan na. Oh. So, ang pangulo natin
meron siyang, political will na gumawa ng solusyon. Hindi katulad kay Duterte 'no, kay Rodrigo na wala pong solusyon. Pangalawa, oh, si dating Pangulong Duterte ba nagbigay ba ng subsidy? Oh, nung panahon na sumirit ang, oil, ang presyo ng langis, nagbigay ba siya ng subsidy sa mga ating mga, kababayan na apektado? 'Di ba hindi? Oh, only in the time of President Marcos Jr. Sabi ko nga sa inyo, walang pusong gobyerno, itong si Duterte 'no, yung kanyang gobyerno ay walang puso. Ni singkong duling hindi ako nakatanggap ng ayuda. Taxpayer ako, maganda yung trabaho ko during the time bago bago mag-lockdown. Nasa call center ako no'n kasi hindi na ako nagtuturo 'no, nag-call center ako no'n. Malaki yung aking, taxpayer ako. Pero nung ni-lockdown ni Duterte, nawalan ako ng trabaho. Oh, stay home na lang, nawalan ng trabaho. May back pay, naubos. Yung aking sinusubi na pera, naubos. Oh, lahat ubos. Si Duterte, never nagbigay kahit isang ayuda. Kasi siya ay isang inutil. Inutil. Ang pinaka-inutil na pangulo ng Pilipinas na nakilala ko sa buong buhay ko. Pinaka-inutil si Rodrigo Duterte. Sabi ko nga sa inyo 'di ba, ako ayoko sa dilaw, 'no? Noynoy Aquino, ayoko sa dilaw. During that time nagtuturo ako, mga kaibigan, dilaw ang presidente natin, Noynoy Aquino. Pero never naman akong nakaranas na hindi kumain, never naman ako nakaranas na wala akong pera in the time of Noynoy Aquino. Never kong naranasan yung super hirap, hindi ko naranasan yun sa panahon ni Noynoy Aquino. Pero sa panahon ni Duterte, grabe mga kaibigan, dun ko naranasan umiyak dahil wala na kaming pambili ng pagkain. Dahil ubos na, yung back pay ko ubos, yung savings ubos, ayuda wala, naka-lockdown kami, bawal lumabas, bawal lumabas, babarilin ka daw 'pag lumabas ka. Oo, walang ayuda. Dun ko naranasan umiyak sa panahon ni Duterte. Grabe ang hirap. Walang puso ang gobyerno ni Rodrigo Duterte. Totally walang puso ang kanyang gobyerno. Hinding-hindi ko 'yan makakalimutan mga kaibigan. Tandang-tanda ko 'yan. Walang puso ang gobyerno ni Duterte. Wala, 'no? Kaya kayo mga DDS 'no, eto i-recall niyo, i-recall niyo at pagkumparahin niyo ang administrasyon ni PBBM at ni Duterte. I-recall ninyo at makikita ninyo kung meron kayong isip, kung meron kayong good judgment, kung wala kayong bias sa pagkukumpara, makikita niyo napakaganda ngayon sa panahon ng ating Pangulong BBM. Sa totoo lang, 'no? 'Yan. So, kaya mga kaibigan 'no, napakahirap i-undo ng mga ginawa ni Duterte. Ang hirap i-undo ng mga karahasan, yung mga ginawa niya 'no, ang hirap. Pero nagawa ng ating pangulo. War on drugs, ang dami ngayon mga kaibigan drug hole, nahuli, ang daming nahuli, bilyon-bilyon. Samantalang kay Duterte katiting lang kung ikukumpara sa nahuli ngayon sa panahon ni PBBM. Kasi ngayon seryoso, seryoso talaga sa war on drugs at walang tsugi, walang tsugi 'yan. Kung may natsugi man, may police report, tunay na nanlaban at tunay talaga na police operation. Unlike sa panahon ni Duterte, hindi naman talaga police operation na, "Oh, ganito," kundi talagang ni-raid lang yung bahay, tinadyakan yung ano, yung pinto pagkatapos nung nakita yung ano, pak, 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 patay. Oo, may mga bata, patay din. Yan po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Walang puso, presidente na walang puso, 'di ba?
Real talk lang tayo, ha, walang personalan, ha? Guys, kung ating isa-isahin 'no, yung mga aspeto, marami pa akong masasabi sa inyo guys, pero out of topic na 'yan, 'di ba? Ito nga out of topic na yung mga ano, eh, 'no, pero, ah, sa ibang ano na lang 'yan, sa ibang panahon na lang 'yan 'no, kasi masyado tayong hahaba. Pangalawang topic pa lang 'to. Marami akong maisa-cite sa inyo na mga example ng mga resibo 'no, na talagang inutil ang Duterte administration. Pero eto, eto, ang pangulo natin guys, inaayos niya lahat ng dumi 'no, lahat ng dumi ni Duterte inaayos niya. Aba, minumura ako ng isa dito, sa PI daw ako, ay PI ka din 'no, PI ka rin 'no, masasabi ko sa'yo, oh. Si Nasruddin Ibrahim, PI ka din 'no, wala kang kuwentang tao 'no. Salot, hindi ako nabibili, ito papatayin ko talaga kayo. Aba, eh, di patayin mo, pakita ka nga. Sabi naman ni Jemmy Lagrosa 176, "Buhay, buti buhay ka pa." Aba, siyempre buhay pa talaga ako 'no, gunggong. Baka mauna ka pa sa akin 'no, baka bukas paglamayan ka na. O tsaka yun na, o tsaka yun na ako pa, 'yan. Ah, okey. "Hoy mga DDS umayos kayo," sabi ni Joel, 'yan, 'yan. At Manang BG, "Uy naramdaman ko 'yan now," 'yan sabi ni Joel, 'yan. Okey, so tuloy tayo mga kaibigan 'no, anong masasabi niyo sa ating, pangalawang topic? 'Yan, i-comment niyo sa comment section. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Tangga, tangga, luga, luga.